Ko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. DYAF 1143, CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. DYAF 1143 kHz CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga radyo sang Simbahan Katoliko sa Diocese sang Bacolod. Tagbalay! Programa nga nagadulong sa inyo sang kamatuoran sang aton pagtuluuhan bahin sa kabuhi, pag-asawahay kag pagkapamilya. Tagbalay sa tagsa ninyo kapuluyan sa pagbukas sang ganhaan sang inyo painuino kag tagipusoon sa pagbaton sang maayong balita agud manginhiya kag kusog sa aton kabuhi bilang mga tumuluo. Ululupod kita sa sulod sang isa ka oras kag tunga agud aton talakayon kung paano balayon ang matuod nga Kristohanon nga panimalay sa tunga sang tanan nga mga panghangkan. Tagbalay! Good morning. Miyerkules nga edisyon sang aton tagbalay ang family health. So sa tananda nga naga-follow sang DYAF sa ilang mga Facebook account. Okay. So pamati na kita kay tagbalay na subong ang aton nga programa sa DYAF kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. So good morning. Kag antes kita magsugod sang magpadalom sang aton nga paghinunaanon sining aga, aton anay buksan ang aton programa sa pangamuyo sang inbilin sa aton sang aton Pope sang una nga nangin Santo John Paul II. Pangamuyo sa pamilya ni Saint John Paul II. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, sa imo nagikan ang tagsa ka pamilya, sa langit kag duta. O Amay, ikaw ang gugma kag kabuhi. Paagi sa imo anak nga si Hesukristo, ginbunag ni Maria, kag paagi sa Espiritu Santo, tuburan sang hamili nga grasya. Itugot nga ang tagsa ka pamilya sa kalibutan, mangin isa ka henerasyon, sang matuod nga dagway sang kabuhi, kagugma. Itugot nga ang imo grasya, magagiya sang panghuna-huna, kag buhat, sang bana kag asawa, para sa kaayuhan sang ila pamilya, kag sang tanan nga panimalay sa kalibutan. Itugot nga ang mga lamharon makakita sang mabakod nga sadsaran para sa tawhanon nga dignidad, sa ila pagtubo sa kamatuoran, kagugma nga ginapabakod sa sakramento sang kasal. Magapamatuod nga mas mabakod pa sa tanan nga kahuyangan kag mga pagtilaw nga ginaagihan kun kaisa sang aton panimalay. Paagi sa pagbulig sang Sagrada Pamilya sang Nazaret, itugot nga ang simbahan mangin mabinungahon sa pagdala
sang iya pangkalibutanon nga misyon sa pamilya kag sa mga panimalay. Ginapangamuyo namon ini sa imo, nga amo ang kabuhi, kamatuoran kag gugma. Upod sa imo anak, kag sang Espiritu Santo, kabay pa. Saint John Paul II, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Kagkaron aton pamalandungan ang pulong sang Ginoo sa iyabalaan nga kasulatan. Inigin kuha sa kapitulo 50 versikulo 4 hasta 9. Ang Ginoo nagtudlo sa akon kung ano ang akon ihambal. Agod mapabakod ko ang ginakapoy. Sa tagsa kaaga ginatagan ni ako sing handom. Sa pagpamati sang iyay gatudlo sa akon. Ang Ginoo nagatag sa akon sing paghangop. Kagula magsupak o kon magpalayo sa iya. Ginataya ko ang akon likod sa ila nga nagahanot sa akon. Ginpabayaan ko lang sila sang pagpakahuya nila sa akon, sang pagbutong nila sang akon bungot kag sa pagdupla sang akon guya. Pero ang ila mga pagpakahuya hindi makahalit sa akon, kay ang Ginoo nga Dios nagabulig sa akon. Ginpalig-on ko ang akon kaugalingon, agud mabatas ko sila. Nahibaluan ko nga hindi ako mahuyian. Kay ang Dios malapit sa akon, kag pamatud-an niya nga wala ako sing sala. Mayara bala nga nangahas sa pagpasaka sang mga panumbungon batok sa akon? Kitaon ta ini sa hukuman. Sa hukmanan, ipasaka sa korte ang iya panumbungon. Ang Ginoo hindi gid nagaapin sa akon. Ang Ginoo amugid ang nagaapin sa akon. Sino bala ang makapamatuod nga nakasala ako? Ang tanan nga nagasumbong sa akon madula. Mawala sila kaangay sang panapton nga ginkaon sang anay. Ang pulong sang Dios. Sa aton nga nabasa nga mga pulong halin sa balaan nga kasulatan, ginapasalig sa aton kung ano ang ginahatag sa aton nga grasya sang Dios. Kay kung kita nagatuman sang iya nga ginatsugo sa aton, kag nagabuhat suno sa iya nga mga ginapanugyan nga dapat buhaton bilang iya sumulunod, wala sing may makatublag sa aton, wala sing may maghingabot sa aton, hindi kita malinlang sang mga nagahingabot sa aton. So nagambal si diri nga ginataya ko ang akon likod sa ila nga nagahanot sa akon, kag ang nagadupla sa akon guya. Pero ang nagapakahuya hindi makahalit sa akon. Kay ang tanan nga ginahambal nila kung hindi man kamatuoran, hindi man kita malingkang. So the more nga nagapalig-on sa aton kaugalingon, kag hindi kita pagpabayaan sang Dios, kay malapit siya sa mga mataro nga mga katawhan. So bisan sino man no, kung amo nang aton nga kaibalugid kita sa aton kaugalingon nga wala ka man sing may lapak, wala ka man sing may pakahuyan, wala ka man sang maginhimo nga magkontra sa imo isig katawo. So kung sigurado ka nga wala mo man inanahimo nga mahadlok ikaw, so bisan ila ka anong himuon nila sa imo, ang Dios magapangapin gid sa aton. So kapamatud-an niya ina nga wala sing sala kita nga naghimo sang matarong. So sa subong bala nga panahon, kadamo no sang mga pangbutang-butang, sang nga inabalang hindi sigurado
pakahuyan ka, tagaan ka sa mga akusasyon nga wala man nimo nabuhat, kag ina balang tanan na lang pakalainon ka. So kung tinlo ang imo konsensya kag kabalo ka nga wala mo na ginhimo, hindi ka gid pagpabayaan sang Dios. Amo lang iya pasalig diri sa aton basa nga mga dinalan nga halin sa kay Isaías. So kay balugi kita nga kung malapit kita sa Dios, hindi niya gusto nga magluya, kundi iya kita pabakod nga magsalig lang sa iya kay wala sing mas sobra pa sa iya ka mataas o kun mangin alamon. So kabay pa sa sini nga mga dinalan aton man panumdumon nga kita bilang isa ka Kristiyano sumulunod ni Kristo, kita maghimo sa mga buluhaton nga makapahamuot sa iya kag makahatag man katawhayan sa aton palibot. Lambi na gid sa subong nga panahon daw hindi ka na kun kaisa kahibalo kundi na gid ang matuod o kun hindi. So inatawag na nila bala nga damo fake news. So gahatag man ini sang kakulba sa aton nga mga katawhan, sa aton palibot nga tanan-tanan do hindi ka nakatulog kay ginalingkang ikaw, ginapanumdum mo sa ang mga amuna kay may mga tao gidya nga ang ginahimo lang kun ano magpanunto o kun maghalit sang iya isig ka tao. So kabay pa kung kilala mo na imo kaugalingon kag kabalo ka nga wala ka man may ginahalitan o ay ka man ginanuna nga makapalain sa imo isig ka tao, makatulog kasing matawhay kay kabalo ka nga tinlo ang imo konsensya. So amo lang na ang aton nga mahambal sa sining pulong sang Dios nga ginbilin sa aton. So sa aton nga mga programa sang DYAF pamatian gid naton kay diri kita makakuha sa mga panumdum sa aton kung kaisa sa kasakuon naton daw hindi na tagani ka marasmas nga ang pizza, ang oras nagalakat. So subong adlaw July 29. Duwa na lang kaadlaw matapos naman ang July. So 5 months more to go. So, matapos naman ang 2026. So do kadali lang no. Mga tagpalamati, ang DYAF ang isahanon nga radyo Katoliko sa bilog nga Negros Occidental. So tanan kita nga mga kun Katoliko, kita bisan hindi Katoliko, pwede gid kamo kapamati kay may makuha gid kamo nga mga pagtulunan, hindi lamang tawhanon kundi espirituhanon nga amo ang pinakaimportante, ang kabuhi nga espirituhanon. Okay, tungod kay Miyerkules, syempre tagbalay para sa mga nanay sa tanang nga miyembro sang pamilya nga nagatalakay sa ginatawag naton nga ikaayong lawas. Sa always panumdum kita nga health is wealth, kag wala na kuno sing pinakamaayo nga manggad kundi ang maayo nga lawas. Kay kung nagamasakit ka bala kung may ginabatyag ka wala ka na may mahimo dadason ka damo na ginsang nagasulod sa imo nga panumduman. Pero antisina ginatamyaw nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga diocese sang Bacolod. From Hinigaran to Victoria. So tananda mga malambutan sa aton signal. Pamati sa DYAF 1143 kHz sa inyo mga radyo. Si Tita Jenyo kay Miyerkules nagaisanon nga sige diwakal sa inyong mikropono nga ginapamatian. So kung wala radyo, Facebook lang da sa DYAF Diocese ang Bacolod. So good morning. Kag sa aton nga mga angkors ang Tagbalay,
Good morning sa inyo tanan. Labi na gid ang mga officers ang aton Family Life Ministry. So kabay pa nga gapamati kamo. Syempre aton ini nga ministry dapat gapamati kamo kay bilang daw ga support taman sang aton nga himo bilang isa ka ministry. So tanan nga nagapamati da labi na gid ang nag-celebrar sang ilang anniversary, whatever anniversary, birthday man, wedding, kung ano nga mga anniversary yun ang hiwat ninyo subong nga adlaw. So happy anniversary, happy birthday. So kabay pa nga maayo ang pagselebrar nyo sang sini nga okasyon sa sini nga pizza Hulyo 29. Kabay pa nga sa masunod nga mga inadlaw hindi ka mo magliso sa inyo nga mga radyo o kung sa inyo Facebook page. Bisan ka kuskos ka mo sa inyo nga linaban o kung nagapangkihad sa inyo mga panakot sa inyo lulutoon panyaga basta volume lang da ang Facebook bisan wala ka mo galantaw sa basta kapamati nyo dalunggan sa DYAF. So good morning sa tanan nga mga tagbalay angkor, sila ni Tita Nimya, sila ni Tita Leti, sila ni Tita Linda, kag sila ni hindi ko na tanan-tanan. So kabay pa nga gapamati kamo sa tanan-tanan nga mga Family Life Ministers nga naga-tune in sa aton nga DYAF Tagbalay program, Miyerkules nga edisyon. Okay. And of course, para hindi ko malipatan ang tagpalamati ko da sa kadi si Joanna Panoy, si Nelia Hago, kag ang Mercibel 73. May mga kaladtuan kita kabay pa nga damo ang maabot kay daw ga amat jutay ang amon nga grupo. Sige lang amon na ko nagaedad. May mga ginabatsyag kag kisa daw gusto mo man malakat pero ang the spirit is willing but the flesh is weak. So tungod nga Miyerkules aton nga talakayon amo ang parte sa ikaayong lawas. So sa ginahambal na naton ang health is wealth. So ang parte sa dira amo ang ginatawag nga ang sanitation bala kay ang palibot dapat healthy. Sige, magsilinggan kita nga healthy environment. It means inang ang palibot tabala hindi makakausa sa ginatawag naton nga mga masakit, hindi lang kay physical kundi mental, no? So healthy environment. So amo na siya ang aton nga topiko karon. Kag sa wala pa kita makapadalom, ginatamyaw naton ang aton nga Senior Obispo Patricio Buson, ang aton nga administrator, Reverend Monsignor Ronald Quijano, Father Marvin Labasan, Father Greg Neri, Father Rini Gaylon, and of course Father Dominic De Ramas, ang aton nga General Manager. So good morning sa inyo. Kagabay pa nga hatagan pagig kamo si maayong nga lawas kag malawig nga kabuhi sa pag-atipan sang panong nga na-assign sa inyo. So sa ginahambal na naton, health is wealth. So ang healthy environment can also promote healthy bodies and minds. Okay. Kay nabala ko nang imo palibot daw kalinong, hindi magansal, kung ang imo palibot wala ga panimaho, wala damo mga sagbot, wala mga damo mga higko nga makakausa sa ginatawag nga balatian. So ini kay lang man sa akon pinsar kay kahapon wala nagtudo ulan. Ang biyahe ko balahalin sa inang Mandalagan, part lang sa Mandalagan, kadiri lang ko na yun. Pakadto sa downtown, dito sa Central Market, sobra tunga sa oras. Do hindi ko kaintindi, no? So, amo na subong ka problemado sa palibot naton. Anong kausa nga nagdugay, tungod nga nagawaswas gid ang ulan,
kadamo sang mga naga ano sang salakyan nga hindi man makagiho tungod nga nagabaha dito sa punta, may nagabalabag diri sa pihak, daw hindi maintindihan ang aton nga traffic kahapon tungod nga ang iba nagalikaw kay may dalom tubig sa isa ka dalan sa pihak ng may barato nga mga nga mga kanal. Tapos sa pihak may nagaliso nga salakyan nga hindi ka total nga liso kay nabarana kay nagadinas ukanay na. So the traffic was worse yesterday. So daw hindi ko kabalo. So gahipos lang ko gapatawhay lang ko nagaamo sini mag-ulan. Kag nga ang mga tao daw la nagidyabalas ang ginatawag nga disiplina. So amo na bala nga kita man lang mismo ang nagakausa sa ang problema kay wala kita nagapanumdum nga ini nga action ko paayo ini bala sa akong palibot o kon makapalain o kon makahatag sang problema sa sini nga parte sang akon nga lugar. Now dito ko nakita samtang nagabaha todo, may mga kanal nga imbornal ngayon nang primero galantaw ko sa unhan daw nagasigi pa gagamay pa ang tubig. Nagapila ka minutos nga pundo namon kay siyempre may ginapa dito nga direksyon, may ginapa lakat na, may nag-giveaway man. So, samtang nga nagahulat kami, may isa kabalikdan ako nga kanal nga singko ay kainan daw gatugod pa man na. Dasong pagbalikid ko wala na kay nga may nagbara na nga mga plastic. So, amo na nga nagdugang dalom ang tubig. Kag siyempre, ang iban nga nagamotor, nagakatalsikan kay kadalom sang tubig, kay pagsiling nga may lugar na, may ginapasunod na ang ini nga direksyon amo nang maggo. Di siyempre, dasigay, kaluluoy man ang motor, kay kakabasa, kay dasigay mo, di siyempre sa kadalom sang tubig, nagabalod pa kadto sa ila, nga tinubo ila sa lakyan, kaluoy man sa ila. So, amo na nga akong experience kahapon. That's why, daw nakuha ko kagabi sang akon nga singko maprograma ko, ano ang akon nga istorya, ang akon nga ihatag nga mga panugyan, nga makabulig tabala sa isa kag isa. So, ang nagadali sa to kahapon, kay may sugaton pa siyang estudyante, kay gaulan, wala guro kadala payong, wala man kadala kaputi, ti may konsiling nga tigulang na pero inang mga kabataan bala nga ti manog nag-ulan guro todo mga susugod amo na alas 4:30 hasta alas 5 nagdamol pag alas 5. So amo na siya nga ang nagasakay didto nga masugat sa kabataan niya gini simpre na ang ilaman nga pamatsyag kay base ko na ang kabataan magsigi dalom kag mag-desider nga masakay kag mabaha nga kadalom sang tubig. So, kada isa sa amon, kahit kalinong sa sulod sang salakyan. Pero sige, nagios-gios, gabalikid diri, balikid dito, kaya nagalantaw kung ano nang matabo. Now, sa sini, kagabi, daw nakaano ako nga, anyway, ang aton nga program kada Wednesday is about family health. So, sa sini, diri ko na nga ang aton nga environment nagahatag man sa aton sang dapat nga panugyan nga kita may role may ara kita nga nga pagka may papel kita kung nga nagaamo sini ang aton palibot. So kada isa kag isa sa aton dapat manumdum sini para nga ang tanan hindi mahalitan. So that's promoting sang healthy environment. So sa nakita naton kahapon sa sini nga sitwasyon kung mag-ulan mag-ulan guro mga 30 minutos nga damol-damol ang tubig siguro gadalom man kag hindi ka naya ka sili nga bisan gaulan pwede ka kalakat kay
kulbaan ka na kung dalom ka ba sa may mga matalom nga mga butang da sa tapakan mo kay kadalom na sang tubig. So nagapangalagag ka na, nadlo ka na mag sa tubig. Now, kung ang tagsa-tagsa sa aton, maghatag sang aton man yang pagtanaw nga kung magbinuligay kita, magkooperar ang isa kang isa, mapadayon ginaton ang malimpyo nga palibot. So nakakadto man kita sa mga lugar nga Asian countries man. So nakita ko ang latest ang Taiwan. Nga daw hindi man sila yung manggaranod gigataman. Kag hindi kita gani di pa English speaking sila ya kadamo sang hindi kabalo mag-English. Pero katungod nga disiplinado sila kag ina lang gina-implement gid bala sang ilang gobyerno kung paano ipabilin ipahamtang ang palibot naton nga matinlo nga hindi kita bala makulbaan nga maamo sini ang aton nga palibot tungod sa aton kapabayaan. So kabay pa nga sa sini nga mga sitwasyon makahatag man sa aton leksyon kag inabalang makahatag man sa aton sang pagpanumdum nga part akon sini sang komunidad may ma-contribute man ako na hindi gid sila nga ikaw gito manilhig or maano na mayo man kun himuon mo na nga bilang imo yang nga free time ihatag mo abi 1-2 ka oras sa palibot mo nga bisan hindi na imo ugsaran manilhig ka to kag mamulot sang mga amo sina kag kung bisan maglibot ka lang kag maghambal nga ay ang aton nga na pwede naton himuon nga amo ni kapin pa kon inugkulikta sang basura para nga ma-remind ang aton nga palibot. So kada isa may obligasyon kay miyembro kita sang komunidad buot silingon aton ina siya parte bilang katapo sang ina nga komunidad. So we will start from ourselves sa aton panimalay ginaano naton basura kag kun ano man ang aton nga mahimo nga hindi maka-apekto or sa aton nga pariho. And sometimes kung tinlo ang imo tupad balay nahuya ka mabla maghaboy sa mga amo sina. So may ara gid mga tawo nga nakita na gid nga ay hindi na dapat habuyan kay hindi na daya basurahan or hindi na ya tulumpukan sang basura. Tinda wala lang sa imo, inabalang wala kaya concern nga makaapekto man sa iban, perwisyo man sa iban. So, tungod sina, sa sini nga edisyon sang aton nga tagbalay, talakay kita sang mga presidential decree when it comes to sanitation, nga kinanglan, hindi lang tungod kay presidential decree, kundi kita man bilang tawo, magpamatsyag kag panilag kung ano ang matabo sa aton kung kada isa sa aton mapawala lang kay hindi man ko na ila man na sa ugsaran hindi wala man ko na ilabot mga amusina bilang mga paminsaron so hindi kita mag-amusina. So ang oras naton 11:07 kag mamati kita anay sa panumdum dira sa pihak. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros.
para sa inyo nga bulig. Kag kung ano man ang inyong matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan Sini, ngayara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 475-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pangadaan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya nga kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Patuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 Semen Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Okay, balik kita sa aton nga topiko nga ginatalakay. So, good morning dira liwat sa aton nga mga tagpalamati, and of course ako da nga amiga bala nga baw ko angkor ko na siya sa Tagbalay. Una na siya sang sa akon, pero kay hindi siya pwede magtabok kada Miyerkules dito sa piyak nga isla pakadto di para magprogram. Ter, kamusta ka da? Mayo lang da nga pag ano sa imo mga apo, and I hope okay lang gid imo pamatyag permi. And Mercibel 73, good morning. Birthday subong sang isa naton ka classmate Biwa Shubi Barcelona. Ong, good morning and happy birthday halin sa imo Mercibel 73. So kabay pa maayong imo nga pamatyag upod sa kay Alan.
And enjoy life kung ano lang da ang pagbuot sang Dios kabalo man kita nga wala na ta nagahubin kadamot sa may ginabatsyag. So kabay pa nga bisan paano naga kita sang aton nga kabuhi nga kung mapuslan pamanta make it, we might as well use it for the good of everyone. So good morning sa mga nagapamati. Ang akong galida nga mga paryente sa Kawayan, labi na sa Kaliling, sila ni Manong Victor, sila ni Julio, sila ni Ayan, sila ni Jonathan, kag mga kaparintihan da nga gapamati, hambal ko pamati kamo sa DYAF. Galing kay ang ginaano ko lang hindi na sa radyo basi malambot da ang aton nga signal. Pwede lang kamo makabisita sa DYAF nga Facebook page. Kay kung hindi kamo lantaw subong, pwede nyo pangitaon ang para sa sining adlaw. Pwede nyo lang scroll da kapag pangitaon ang tagbalay nga program sa sining adlaw. Okay. So, balik kita sa aton nga topiko ang sanitation. So healthy environment is also one of our obligasyon bilang pumuluyo o citizen of this country, no? Kay kung ang mga pumuluyo inang maayo ang pamatsyag, wala balatian, happy ang palibot, di ba? Ti siyempre, kung may ginabatsyag ka, nga kuriit ka, nga kurisong, kag hindi nami ang imo nga guya. Kay may ting ginabatsyag ka. Pero kung nami ang imo pamatsyag, siyempre manayanaya ang imo nga guya, kag ka positive sang aura mo. So amo na nga sa sining programa aton ginapanugyan nga ipabili naton ang aton nga pamilya nga sa maayo nga lawas. So wala na kuno sing mas mataas pa nga manggad kun ang imo nga pangamatsyag laway, no? Nga amo na nga kinanglan always naton ni panumdumon health is wealth. Sa subong na nga sa subong na nga panahon, nagambal gid ko permi nga ini ka nakabakal sang bisan para sa sakit ulo pesos, 1 peso, no? Kalabanan guro ambot lang mabakal sina. So always easy to eat naton nga mapabili naton nga amligan ang aton nga lawas kay para nga wala sang madamo pagid nga problema. Kabalo kita nga kung may gamasakit sa sulod sang panimalay, apektado gid ang tanan kay nga aton bala nga mga schedules gaka disrupt nang kay imbis nga may eskwela ka ikaw lang anay pabilin kay wala di upod si amon na kay hindi na siya kabangon, wala may mapakaon, wala may maamusini o hindi na siya karon kakaon bilog nga adlaw kun waay may madigamo sa iya kay gasakit na iya nga ulo, hindi siya kahimo sina. So amo na siya nga kung may masakit, hindi lang ka ikaw nga nagabatsyag maapektuhan kundi ang imo man nga palibot, ang imo man nga membro sa panimalay. So that's it. So balik kita kun nga ang naton ng healthy environment. So ang presidential decree about sanitation sang December 23, 1975. So kadugay-dugay na, no? So 1975 syempre martial law pa na, di ba? Kay 72 ang ang martial law gin-declare. So na lang to 1980 86 na to na lift. So although ini siya nga presidential decree, iyan na sang pamahalaan, iya sang sang panggobyerno naton. But because nga membro kita sang sosyedad kundi ining decree gina-implement, dapat kabalo kita kag pwede gid kita
reklamo kung wala ini observe o kung wala ginapatuman sang tagsa ka pumuluyo kay hindi bala we cannot live alone. So kada isa sa aton may obligasyon kag may may pagkabalaka nga ang isa ka tawo hindi la kay imo lang kaugalingon ang imo nga panumdumon or imo pirmi nga imo nga pinsaron nga wala man ko nalabot sa iya kay bahala da sila mang amo sina. May may connection kita sa isa kag isa labi na gid sa pagpabilin sang aton ikaayong lawas kag ang pagpabilin sang aton palibot nga mangin matawhay kag matinlo. So hindi lang kay siya lang nada-apektado, kita tanan. Anong matabo kung hindi kaya kabalo maninlo? Subo nga nang gasigi na ulan-ulan nga aton problema ang lamok naman among nagadamo kag langaw kag ang mga ilaga na sus kay ti ko nagabaha-baha syempre gaguluwa sila kay kadamo sang tubig ang ila guro nga mga ilistaran ginatubig. So isay na sang aton nga mga problema nga kada isa sa aton mangin obligado sa pagbulig kung paano nato mapabilin nga matinlo ang aton palibot. So tungod nga ang aton nga programa naga-promote how to have a healthy body, so we need to have a healthy environment. So dira na nagabase kung nga may presidential decree sa about sanitation. So ini siya nagapabalo nga ano ang mga obligasyon kasi siyempre ang aton nga palibot may kaakibat na siya nga ano ang dapat himuon sang isa ka tawo kay amo nang ginarekomendar kag ano ang mangin dulot sina sa aton kag kun hindi naton pag patihon hindi kita mag-promote sina ano man ang balik sa aton. So amo na siya ang aton nga ginatalakay. So sa presidential decree nagahambal diri nga ina sila nagaregulate sang aton nga water supply nga nagamandato sa aton ang tanan nga sources ang aton tubig, mga treatment procedures, ang mga water systems ang public, kung paano ina pwede imnon o kung hindi ang Department of Health sina ang in charge. Ang mga food establishments, so naga-require na sang mga business nga sa mga pagkaon kag ang waste disposal. So amo ni siya ang pinakaano naton kay sa palibot bala pwede lang na iyang mga although nga part ina sa dapat i-regulate gid ang water supply kag ang food establishments kay ang ining duha ka parte nga ginlawag ko makahatag man na sa aton sang balatian kung hindi man naton pag i-observe kung ano gid ang dapat himuon nga palayo sang mga katawhan nga magmasakit ang aton tubig kag ang mga pagkaon no labi na gid subo nga kapahapos na lang kita hindi na magluto sige na lang order kapin pa subong nag-uso na ang mapa-deliver. So amo na siya nga kinanglan parte manina nga kita mangin mabantay kung ano nga klase sang pamaagi nga makahalit base sa aton ikaayong lawa. So alert man tada kag mag-observant man ta dapat kung ano ina siya. So ang diri tungod sang aton nga eksperyensya kahapon ang waste disposal amo nang aton nga tutukan gid. Sa mga cities, municipalities, may ara kita nga proper disposal nga impose sa aton mag-collect, mag-transport, paano mag-dispose solid kag sewerage naton. So mga local agencies na nga
gapabilin nga dapat i-observe man naton bilang mga katawhan. Kay tungod nga iya lang na iya obligasyon sang tagakuha sang basura, mapawala lang taya, haboy diri, haboy didto. Sino ang una maapektuhan? Kita man gyapon nga ara sa dira sa palibot, no? Siyempre, ang ato nga mga basura, kahapon, ato ya kasi giulan, ang problema, gasupon ang mga basura sa aton nga mga kanal, sa aton nga mga imbornal, tungod nga damo basura nagabara. Now, when it comes naman niya sa tapos bala ulan, siyempre mga basa ang mga palibot, nagaduging man ang pagdamo sa ginatawag nga langaw kag lamok. Iban pagida nga mga iban gani nagaguluwa ang mga manog na ang mga ilaga nagaguluwa man kay na tubigan ng ilang lungga. So amo na ang mga epekto kung hindi man kita magpanumdum kay okay lang kundiya, taas ang balay ko, lapad di amo niya kalsada, dawla man digan. Kita man mismo sigbantay. Kung palibot tagani nga do hindi kabalo pwede man lang naton nga ay ang imo nga basura basi mag-agi karon ang manukwa sang basura tipuna kay hindi man na sila bala magpanilhig sa nagalapta mo nga basura. Dapat ibutang sa suludlan para hapos man sa ila magakwat kag mahaboy na siya kada schedule sang paglabay din nila para manguha sa basura. So kung ikaw pawala, bahala ka da. Diri lang na siya, butang mo lang sa mga container nga dugay-dugay, ginlapta na sang ido, pistahan sang mga ilaga sang gabi, kagdason pag after 3 days nga wala pa na may mga nagagiyo-giyo na ang mga So, kabay pa nga naintindihan nyo ang buot ko silingon, no? Kay ang mga basura bala nga, after 3 days, hindi na siya hamot. So, amo na siya nga, dapat, kabatsyag man ta, hindi na tamag, kapin pa nga mga basura naton nga dasig magbaho kung mabasa. So, kinanglan, manumduman pat kita bala. So, kung paano na siya i-dispose, may mga panugyan man na nga ginahatag sa aton. So, ang mga botilya, mga lata, mga plastic nga dapat pwede ihaboy, putson sang tadlog, kag hindi pagpalapta, kay ginaano sa mga ido. So, kinanglan, inabalang kabaluman tamalaglantaw, kag inabalang ginahambal sa aton sa mga tigulang sentido common na kabalo kagid nga mo na dira mo ihaboy kapin pa mga liquid nga basura nga putson sa amo na dason igumra after 2 days na wasak na dason alisngaw ang tanan nga baho sa bilog nga palibot. So kita man ang mga mga sapat naton hindi naton pag ipabayan nga nagalagaw sa guwa. One time kami may mga sapat man pero wala iya gagwa. So, kung imo lang na dayati, bahala ka da, as long wala man may sa imo nga palibot. Now, isa ka bisto, guro mga 2 weeks ago, naglikaw ang babae, may edad na, kay siyempre, mahigko sang ido sa tunga sang dalan. Nagalakat siya, na guro madiparahan daw matapakan niya gid. Ti ko ni naglisi siya, tiara kay may may madasig nga nga motor. Ti mayo lang gani kay wala siya nasalapay. Kay kung nasalapay sa sang motor, ang motor guro tumpilak man kag siya man Ti amo na bala nga tungod sang higko sang ido may dapat nga hindi matabo, may matabo gid. So, kita man sang aton nga mga kasapatan nga hindi naton pagpalayawon sa dalan kay kadamo sang sang maperwisyuhan. Ti ang isa pagid kang pinaka kung mamusin na matapakan mong mga ido kay may mga ido nga tiner sa dalan bala, wala na siya nanahadlok sa tao. Ti kun ikaw yung galakat kag daga pa hipos man lang o nagapa man lang ang ido iguro pagpalapit sa imo. Sang lapit ka na di parahan mo mga ido,
dayo niya man niya kabungkalas kag magdalagan or basi hindi lang kay madalagan siya basi kagton niya kate ano na karon ang matabo. So amo na bala mga be a responsible dog owner kung may ara kamo nga mga sapat nga namian man natuod ang mga katawhan nga may amo sina pero dapat responsable ka man. So amo nang aton nga mga panumdum sa aton nga mga pumuluyo nga may mga sapat hindi pag ano kay kisa ako ga panilhig ko nga daan sa dalan ti sa tubang namon balay tinablang nalainan ka nga ang imo sapat ginawa mo man ka ano na do so may mga higko ya nga ikaw ang taga ano kada aga di daw ga kisa mayo lang na mayong imo nga pamatsyag hamak mo kun mag-amo sina kada aga do imo ya obligasyon ang mag ano sina kay kalab ang iban man na bala nga tag-iyas ang ido ginapagwa nila kay para mag ano sang higko sa gwa para tamaran sila nga sa ilaya ano tidason wala man nila ya ginakuha kabalugid sila nga nag anong ilay do sa dalan dapat ginasunod na nila kagwaon para wala may maperwisyuhan na isa ka adlaw estudyante ha mapalakas sa eskwelahan ti kay syempre kabalo ka naman sa mga ano subong mga ulihing tubo ay sige dinugsing ara kay wala kakita nga may ano ti lakat sa eskwelahan kundi nakatapak sa sangmina ti hindi man siya maglakat nga karon nga panimaho to siya kundi na delay pag siya ka ginawa man to kapahid nga para hindi manimaho ang iyang sapatos. So amo na siyang mga example nato no mga tagpalamati. We are a community nga naga-help tani sa isa kag isa hindi kay para nga maghatag perwisyo sa aton pareho. So amo na siya nga aton nga gina-istorya tungod nga inabalang mangin responsible kita kay hindi lang ikaw kung tamaran kaya kag pawala lang may mga tao yang nga maapektuhan sang imo nga giho nga maka ano sa aton nga palibot labi na gid nga makapikto sang aton ikaayong lawas. So kabay pa nga ang aton nga mga ginagiho according man sang mga inabalang makapromote makapadayon sa aton nga maayo nga pag sinalayo kag sa aton kaangtanan man sa aton isig kapareho kay tikon mag inamo sinang kung kisa dira man nagasugod ang hinablang hindi na magbugnuhanay hindi na magtulukay kay amo ni kasabad sang inang anibor ko ho daw sa wala lang si iya mga amo sina we are connected with each other when it comes sa ginatawag naton ano naton bilang in relationship nga neighbors mo sila si katao mo sila dason amo na bilang nga may mga neighbors nga bahala da sila hindi wala makuga pangayo da sa ila sang ano bahala mga amo sina mga jutay nga bala nga pag-intindi nga hindi man makahatag perwisyo sa aton nga pareho. So amo na ang isa ka parte sang healthy environment. So wala labot sina bala kung may mga amo na nga problema, di naga-create naman na sang stress, di bala hindi lang kay ga-affect sang aton nga physical na kung magmasakit ka katungod amo dabi mga langaw mga amo sinang gin-create tungod sang kapabayaan sang imo parehas da kay hindi ka baluya maninlo sa nga palibot kapanimaho may ara pagid nga ikaduha pagid nga epekto kay na stress ka gaugtas ka lang permi kay kada labay sa mga amo sinao nga nainit kagid nagahatag kapag idya problema sa tao kay hindi siya kapautwas, hindi ka ano na dason gina ano lang hasta nga nanginhimo na nga nangin stressful kada guwaya kay nakita naman ang mga basura, makita naman to sa maglabay sa mo nga street to, galibot pa siya. Kay hindi ko da magano kay damo da ido, hindi ko da magalagi sa amo na nga ano na kay kabaho, mga amo na siya bala. So kung sa dala naman nga public man nga may transportation amo na bala nga kisa
may mga jeep nga hindi tada maglabay kay baw ka ulalabot nga ka rough road kadamo da ido damo ano na kinanglan mapahinay-hinay kay base may maipit ka nga ano na nga sa salak nga sapat. So isa na sa mga considerations manaton. So ang healthy environment naga-promote sang ano na healthy mind, healthy body. So, kag nagaano man sang aton nga social consciousness. Kay may ara kita obligasyon, kay part kita sang society. So, it's one of us may iyagid nga papel kung paano mangin healthy ang palibot kag mangin peaceful ang kapaligiran naton. So, amo na siya nga may ara gid kita nga inog ano na i-contribute. So well, healthy mind, healthy body will have a healthy people in that particular community. So may ara man mga community nga ay kanami na sa ila yun na nagabinuligay, nagakooperar isa kag isa. May ara man niya nga wala ka binugnuhanay kay may mga salawayon kag daw hindi maintindihan nga mga pag ginawi. So amo na siyang aton nga observations. So kabay pa nga ang aton nga mga ginapang ginapang hambal. Siyempre, ako mismo, hindi man kuya, perfecto. Kay kami may mga ido man, kapanilhig man kami gani sa guwa, man kami. Ang isa pagida, inabla ang mga neighbors naton nga wala man niya konsiderar nga amo ni nga oras, basi may nagakatulog na, kay basi may ma-duty pa, aga pa siya, alas 4 bisa, kay maano na. Alas 10, alas 11, alas 12, dapat nakakatulog ka na. Ti may ara yang neighbor nga wala na gakonsiderar hala katudo sang ilang nga music. Nami man lang na nga may music. Kung inabalang tam-an niya kagansal, kag inabalang kagahod na gidyaya nga naka-afekto sa dapat nga inugpahuway na nga oras. So may ara man kita sina nga layi nga dapat hindi man naton pag ilapason kay kung mag-amo na sina kag ma-report ka na to gani sa inyo nga barangay mangakig ka na amo sina kay wala bala konsiderasyon sa isa kag isa. So naga-create naman na stress, di ba? Na kag kung may kaaway ka na gani sa palibot mo, ga-create naman na damo nga problema, apektado na kag nangin may chain reaction na dayon. Kay pati ang imo paglabay da hindi ka na dason dito ka na maliko imbes nga lapit lang imo nga dalan nga anuhon dito ka na kay tungod nga may disgusto na nga nagakatabo sa palibot. So kabay pa nga ang ginatalakay naton diri inyo man maintindihan kag mahatagan sang pagpanumdum nga tanan kita may kaangtanan sa isa kag isa, no, sa when it comes sa mobility naton sa aton nga mga sinalayo sa aton komunidad. So ga-start sa aton nga palibot kag makalaton sa isa naman na nga ay kanami sa ila kay nagarespetuhanay when it comes to that aspect of living in a community. So amo na nga kung pwede pa lang magbatyaganay kay kung anong mayo para sa imo bas mayo man sina sa ila kay kung anong hindi mo gusto himuon sa imo hindi mo pagimuon man sa iban. So amo na siya ang aton ginatawag nga concern with ourselves and also with the environment. So kay ang environment hindi lang kay ang palibot nga ang katawan part na sa aton environment. So that's why kinahanglan naton nga adjust kag maghatag man sang konsiderasyon kay kita hindi nagakabuhi nga kita lang kundi may upod nga mga katawhan sa palibot naton. So ang aton nga takna alas 11:38. So mamati kita sa panumdum dira sa Piak.
DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko, kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang hina mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras? True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod, kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Today is Friday. Friday na naman. Friends, let us enjoy to the max. O sige na, makanta pa kita. Friends, Yo! kinakonsensya ako sa kanahimo ta. Sa nagligad nga semana, naagahan man kita sa happy-happy. Natural lang niya. Kahit luway na sa atong mga ginikanan mo. Isa pa, wala man sila makibalo sa atong ginahimo. Amo gani, nga mas natublag ako, kay sila nagabaka-baka. Pagkatapos, wala ko nagaseryoso sa akong pag-eskwela. Hindi ba nga dapat kita mas maging responsable kay ginasaligan kita? Korek ka dyan. Sa kada kahilwayan nga ginahatag sa aton, ini may kalakip na responsibilidad. Ang responsable sa mga magagmay nga butang, maging responsable man sa dalagko nga butang. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod, kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ip-abort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod, kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Gusto ng husband ko, mag-oral contraceptives daw ako. Hey, remember, nakaka-cancer ang contraceptives. Gusto ba niyang maagang mawala ng inangin yung mga anak? Pero paano kung maghanap siya ng iba? Hindi niya gagawin yun kung responsable siyang asawa at ama. Love is sacrifice. Taking contraceptives is immoral and dangerous to your health. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod, kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko, kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Okay, balik kita sa aton nga ginatalakay nga tupiko. So, amo na bala sa aton nga ginahambal
nga kada isa may connection kita sa isa kag isa kay we are part of the community. But by the way, ginatamyaw ko daang mga taga San Agustin, mga faculty da naton nga gapamati. Although nga sako sila, pero di man na nila mabasa guro ang Facebook kasang DYAF. I-review na lang nila na. Okay, salamat sa mga tutok na sang ilang nga dulunggan bisan sako ilang mga kamot nagala prepara na sang panyaga. So kabay pa nga may mga pagtulunan kita nga mahatag sa inyo sa sini nga programa. Ay amo ni ang aton nga tuyo nga hindi lamang aton nga kaunon patulugon kag paeskwelahon ang aton nga kabataan, kita bilang mga ginikanan kabalugi kita man sang aton nga pagdala sang aton pamilya kay para nga mapabilin nga mapagros kagula balatian, no? Amo na ang siling nila nga mayo pa nga bisan ina balang katamtaman lang ang imo nga pag sinalayo nga makakaon ka 3 ka bisis sang sa may masakit ka, no? Kay siyempre kung may nagamasakit apektado gid tanan-tanan kag imbis nga ibakal nyo pa na sang kaunon na may nagamasakit pa mabakal ka pa bulong, so nadugang na gid ang kapigaduhon sang aton na pagsinalayo. So always remember, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, antes na gani matabo nga magmasakit, kinanglan kabalo kita mag-amlig kag mapaiway sa ginatawag nga masakit. So, hindi lang na bahala na kung mamasakit. Di ang kaluluoy bala kapin pa kung mga ginikanan bala nga ang ginaprikurar ang ilang nga kita sakto man lang sa matagadlaw nga pagkaon kag sa mga ginaprikurahan nila para nga may ara sila inugbayad sa mga tuitions. Di ko may magmasakit pag additional pag na nga burden, di ba? Kay wala na yung nabutang sa budget. Kaya luson ka na gani ka kaon sang tadlong inang daw nami. Tungod nga amo lang ng income mo, dason may masakit pa ti na daw ano bala ina nga problema sa panimalay. So always remember nga kung mainandamon kita kag natawag bala naton nga ay hindi lang yang nga pawala or patarasak or ano gani panawag sa mga ano nga nablang do so wala lang. Wala ka lang yung bahala na kung anong matabo. Nablang wala kaya nagapanumdum anong epekto sini. Hindi lamang sa imo, kundi sa imo man palibot, sa panimalay. Lantaw bala kung imbis nga mabakal ka sang sang sudan nga amo ni ang kantidad, hindi ano lang pagbaklon. Kaya amo na lang ni aton baklon para makakaon. Kaya ang iban sang kwarta nga ini bakal ko pa bulong na. Do amo na bala. So we always have to think of what is the best that we can do in order to prevent any of the members of our family to get sick. So, unahon naton sa aton panimalay, no? Kay, kung amo nang aton nga pag sinalayo, nag-graduate man ako isa sa palibot nato, no? Nga, ay maayo man na sila, amo lang na sila yapro, daw wala ko kabating, amin nagamasakit. Amo na bala. And then, ang immune system naton, kung ang aton bala nga palibot, permi lang nga daw gina-atake ang immune system naton sa kaulihi, wala na inugbato. Labi na gid ko ng aton nga pagkaon, pag ang aton nga mga habit, nang nagapanubo pagid sang sang aton immune system. So, kung hindi ka katulog mayo, siyempre apektado immune system mo, kay kulang ka sa tulog, di kulang resistensya mo, kay permi ka lang natuyo, kulang na ang imo nga hemoglobin, guro nubo na, kay kulang ka sa tulog, pag replenish ang liver mo, sang magimo, sang hemoglobin, kay sus daw, kulang ka pa sa ginakaon, naganhina pagid imo resistensya. So hindi ka naman ka giyo sing maayo ay permi ka lang daw ginanaluyahan kay ti
nubo naman imo hemoglobin, dason kulang ka pa sa tulog, kadugang pagid ang problema. So amo na siya gani nga permita di ginahambal nga ang lawas naton tipigan kay isa lang na siya. Kag kung may function inang aton lawas, kung isa ka function sang aton nga lawas, wala naga giho, wala naga ubra, apektado ang adlaw nato. Pero sina gusto man to malakat to kay may ano ko tani. Titungod nga hindi ko kalakat kay sakit akon nga tiil. Nagasakit ako ng ulo, kay wala ka katulog. Tamaran ka na, hindi na lang ko anay maglakat kay daw matumba ko kay natuyogid ko. Mga amo na bala. So, inang we always have to think what will happen to our body, our mind, kung wala naton ginatagaan sang kahulugan ang aton tanan nga mga aksyon. Po hindi naman tanan nga mga tutamaan naman ban ka ano sa aton, kundi na lang mainandamon lang ta, pero hindi na tumusi nga hindi na lang ko mag-ano kay basi makasandad ko to, hindi na lang ko maglakat to kay basi mabungguan ko, hindi na lang ko mag-amusin kay basi magutuman ko. Hindi naman sina ang amusin ang buot ko silingon, kundi tingwaan naton nga mapangapinan kag maamligan ang aton ikayong lawas kay hindi kita kagiho sang normal nga giho kag tadlo nga paminsaron kung may ginabatsyag kita. So what affects the body will also be affected ang aton nga paminsaron. Kung ano ang aton nga paminsaron kay ginano kisa ano man ginabatsyag man sang lawas. Kay kung anong ara sa aton paminsaron kisa hindi pa galing kay ginano mo sa pinsar mo singa ay tuod no na sakit man ning ulo ko man kay nagambal ka nga ay di ko mag-amusin kay masakit ang akon ulo. So mga sometimes maga-connect man na sang aton kung anong aton nga ginabatsyag kag anong aton ginapaminsar kay duwa na sila mo. Sometimes what the body is experiencing is also what is the mind is also thinking na mga musina. Kung ano man ang gina-think sang mind ta kung kisa gina-manifest sang aton nga lawas. Mga amo-amo lang sina. Kung hindi naman nga tanan nga tsimpo babaya ka lang kundi gani tanan nga tsimpo amo na lang ginaimututukan kundi ibalansiho naton ang aton nga pag paminsar kag ang aton nga panggawi kag ang pag tatap sang aton nga lawas. So balance gani dapat no. So we always have to think nga we are here because God is with us. So sometimes it only takes trust nga ay maamo ko sini kabay pa nga ining ginahimo ko bendisyonan ako sang Dios nga makapaayo ini sa akon kag makapaayo man sa akon palibot kag sa akon isig katawo. Now, ibalansiho naton. Not only nga amo lang ning tutukan mo, physical mo, dason ang imo nga utok ya, wala mo man gina ang mind mo, wala mo man gina ano na kun anong matabo. Dason always physical but not the spiritual man nga side. Sometimes kung kakalipat kita nga may obligasyon kita kag may ara gid kita dapat nga ano sa aton man nga spiritual kay para magbalanse. So amo nang masiling nga daw katawhay lang bisan may problema kita. Kay nga nagaangot gi kita gyapon sa aton nga spiritual man nga side nga ate kun maamo ko sini kabay pa nga na inabalang may upod nga pagkonsulta o kung pagsalig sa spiritual being naton nga amo ang aton nga Diyos nga kita nagaplano pero ang Diyos may plano man nga iya. So sometimes wala iya man na ginahatag kay may rason siya nga hindi na makapayo sa imo. Amo na imo handom pero hindi ko na paghihatag kay hindi na makapayo sa imo. So man plans for what is good for him but sometimes God has planned also what is good for his soul. Amo na siya. So, amo na siya nga balansiho naton ang aton nga mga ginahimo sa sining tsimpo sang aton nga kabuhi. Kay physically, spiritually, mentally, dapat inabalang balansi ang aton nga ginahimo kay we know nga hindi
kita tanan ang nagabuot sang aton nga mga ginahimo. Kay may isa pagid ka supreme being, which is God, that knows what is best for us. Now, sa mga ginaistorya naton, kabalugid ko nga may mga tagpalamati kita nga sometimes nagapalibog gidayhan, no? So hindi kita kabalo kung anong matabo 24 hours gani, hindi ta kabalo kung ano ang matabo sa aton. So that's why nga kung pwede inabalang aton ihatag sa Diyos kung ano ang gusto niya, kag magtinguha nga amo nang aton dapat iubrahon. So aton ginatamyada si Tita Leti dira sa sa may Bargain Square. Of course, si Gemma Escobedo, good morning. Si Steve Ivan Exito, good morning. And of course, si Tito Anggo, kung diin ka man abaw, naunahidlaw man ko sang akon nga partner diri. Of course, ang tanan nga nagapamati da sa aton nga programa, mayong udto na 11:55. So dugay-dugay na kita mapaalam. Si Bundik Ricaport, okay, good morning. And of course, tanan nga mga family life officers, si Tita Nimya, kapamati, gina siya kabisan sako na siya ang dulunggan. Of course, ang aton nga nagtaliwan nato pag bala sang mga intro da kaina sang aton program baw daw na touch man ko sa kay de Tita Rose. And of course, ang tananda naton nga mga avid listeners, mayo lang nga pag sako da sang preparar sang inyo nga mga palanyagahon. So Tita Terry, nagaano man di siya sa aton, no? Kabay pa nga gapamati siya kung wala siya kuno sa iya nga mga apo nagabantay to sa eskwelahan, siyempre kay amo nang role sang mga lula. Okay, so I hope subo nga adlaw may natun-an kita nga pagtulunan kita nga na share sa inyo when it comes to sanitation nga nagakausaman kisa sang masakit sa aton palibot kay subong nga tig-ululan kadamo sang mga nagatuhaw nga dulot or dalas ang ginatawag nga mabasa nga panahon nga damo mga baha-baha, danaw. So ang mga kanal nagaawas, hindi kabalo kita nga kung mga kanal na hindi ta kasigurado kung ano na klase ang mga tubig nga nagalusot. So kabay pa nga magpabilin kita nga mainandamon kag inang kita sang aton nga mga gawi nga hindi man makahatag perwisyo sa aton pareho. So always think that we are not alone. So may connection kita sa isa kag kinanglan inang magkonsiderar kita sa aton pareho kay kung anong ginahimo naton kung isa gabalik man sa aton. So, please, padayon kamo sa pagpamati sa aton nga programa diri sa DYAF nga the only Catholic radio station sa Bilog nga Negros. So, ini iyasang CMN kag ginapangunahan ni sang aton nga Senior Obispo, Diocese of Bacolod Administrator, Reverend Most Reverend Patricio Buson, Father Dominic De Ramas, Monsignor Ronald Quijano, Father Marvin Labasan, Father Greg Neri, Father Rini Gailon, and of course dira sa pihak si Edgar Moncada, kag si Patrica 5G, and of course may ara kita mga subong mga gaudjiti. Hindi ko kabalo ko nun sila nga school. So mayo gid nga pag sang inyo nga panyaga kay prepare na sila ma lunch.
So, kabay pa nga nakatag kita sang pagtulunan sa inyo sa sining episode sang aton tagbalay, kag kabay nga ang tanan nakahatag man sang jutay nga pagpamati, nag-share sang ilaman nga oras para nga inabalang kanami mabala panumdumon nga nagawakal ka di may gapamati. Kay daw wala man na pulos nga sige ka lang diwakal wa ay may gapamati. So encourage ta ang mga neighbors naton pamati bala ka mo sa DYAF or lanta ka mo sa Facebook page sang DYAF Diocese of Bacolod 1143 kun sa radyo ka nagapamati. So, ang aton website, online radio, platform ta is bacolodiocese.org/DYAF. On air, kay AM band kita, 1143 kHz sa inyong mga lilisuan sang inyo radyo. So, kabay pa ang ato nga mga tagpalamati nga mga family life ministers, ang inyong mga neighbors, da bala ihagada nyo man nga amo ni oras, bala pamati ka mo permi sa DYAF, labi na gid sa programa sang tagbalay. Kag tungod kay wala na kita sang panahon, ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Tita Jane Gonzaga. Kag goodbye and good noon sa inyo tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko, kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.